Hi guys, narito ang ika-27 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Tumama sa mga puno ang mga palaso habang tumalon ang malaking unggoy. Pagkatalon nito ay maayos siyang nakalapag sa lupa. Ang malaking unggoy ay humarap at nagyabang at sumigaw ng awo. At bigla itong tinamaan ng palaso. Bigla itong bumagsak sa tama ng palaso. Ang ating bida pala ang pamana sa malaking unggoy na merong seryosong ekspresyon, nagulat ang asul na buhok sa kanyang likuran. Bubunot ulit ng palaso ang ating bida, ang kanyang lagayan ng palaso ay marami pang laman. Tinamaan lang palaso ang malaking gray na unggoy. Tinamaan lang palaso ang malaking unggoy na kulay black. At bumagsak na ang isang malaking unggoy, bumagsak ito sa lupa ng napakalakas. Nakita ito ni Mr. Chen at may gulat na ekspresyon. Brother Neely, nandito lang kami nakasuporta sa mga gagawin mo. Pagsang-ayon ng ating bida sabay balik ang tingin sa mga malalaking unggoy. Pero kanina pa natin sila pinapaulanan ng palaso, nagrelod ng kanyang pana habang tumutulo ang pawis. Nagsisigawan ang mga malalaking unggoy at sumasabit ito sa mga puno. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga malalaking unggoy. Mabilis silang umaalis, parang wala na silang hinihintay pa. Nag-utos si Mr. Chen, sundan niyo, kailangan nating maubos ang mga malalaking unggoy bilis-bilis, pagsang-ayon na tugon ng mga kasamahan. Zion, pumunta ka sa Purple Team at mag-ingat ka, ang utos ng ating bida. Okay lang ako, kaya ko ito, ikaw rin mag-ingat ka, sagot ni Zion, habang pamapana ang ating bida. May malakas na sigaw ng halimaw ang narinig, at ramdam ito ni Zihyun. Nakita rin ito ng ating bida na parang nagulat saan nakita nito. Nagliparan ang mga ibon na parang may paparating. Ang sigaw na yan ay galing sa Spirit Grade Demon Beast. Gulat na reaksyon ni Mr. Chen, ano Spirit Grade Demon Beast? Naririnig mo ang halimaw na iyon, tingin mo anong level noon? Tingin ko ito ay 5-star silver rank, malapit na sa gold rank. 5-star silver rank Demon Beast, tapos meron pang 20 na malalaking unggoy. Ipinakita ang isang malaking kulay gray ng unggoy na parang ito ang boss, habang ito ay sumisigaw ng malakas na parang naghihintay ng kalaban. Nasa itaas, tingnan nyo, paano natin lalabanan iyan? Sabay sigaw ng boss ng mga unggoy. Ipinakita ang reaksyon ni Mr. Chen, at ng dalawang expert na kanyang kasama. Sumugod na rin ang mga malalaking unggoy. Nakita ito ng ating bida na papasugod na. Sumunod kayo sa akin, malalaki sila, mahihirapan silang gumalaw kapag nasa gubat tayo. Tumatakbo ang nagsasalita ang ating bida. Tumatakbo sila ng mabilis hanggang sa makakaya nila at pinangungunahan nito ng ating bida. Hinahabol sila ng mga malalaking unggoy habang nagsisigawan ito. Biglang huminto si Mr. Chen na padash pa ito patalikod. Kayong lahat humanda kayo sa battle position, pasigaw niya itong utos. Nagsipaghanda na ang mga expert, seryosong ekspresyon ng isa na nakabanda na at gray ang buhok. Habang ang isa ay nakangiti at tinusok ang espada sa lupa. Ang dalawa naman ay bumunot ng espada at naka-battle position. At ang isa naman nag-release ng matinding Soul Force. At ito ay nag-Soul Force transformation, na parang asong lobo. Ang bala ng palusuko ay may lason gamit ang lavender grass, ito ang kahinaan ng mga unggoy. Hindi sila makakagalaw pag tinamaan sila ng aking palaso. Kaya yun ang pagkakataon nyo para umatake. Tinamaan ang isang gray na unggoy, namilipit ito sa sakit. Okay, naiintindihan ko, sabay bunot ng espada sa kanyang likuran ng isang expert. Sabay slash ng napakalupit sa gray na unggoy, tikman mo ito. Patuloy pa rin pamapana ang ating bida. At ganun din si Mr. Chen, patuloy na nakikipaglaban. Lumipas ang ilang saglit. Ipinakitang bagsak na ang mga malalaking unggoy, habang nakapabilog na talikuran ang mga expert kasama si Mr. Chen. Tingin ko gagalaw na yung boss ng mga unggoy, kaya kailangan nating lumipat ng posisyon. Hindi tatama,
Si Zion ay hindi man lang tumakbo sa malalakas na spirit grade demon beast sa aking nakaraang buhay. Pahabulan natin sila sa fortress, magagamit natin ang fortress para matalo sila. Okay, sige, pagsang-ayon ni Mr. Chen. Habang tumatakbo sila Mr. Chen may naramdaman siya sa likod. Lumingon siya na parang may panganib na paparating. Sumugod ang boss ng mga unggoy, pipigilan kita sabi ng isang expert, pero lumagpas lang ang boss ng unggoy sa expert. Galit na ekspresyon ng expert dahil nakalagpas sa kanya ang boss ng mga unggoy. Ang boss ng mga unggoy ay umatake kay Mr. Chen, pero si Mr. Chen ay nakailag at nabitawan nito ang espada niya, at aatake ulit ng isa ang boss ng mga unggoy. Takot na ekspresyon ni Mr. Chen. Nagdash ng mabilis ang isang expert na nababalutan ng kulay violet na Soul Force. At sinalo ng isang expert ang atake ng boss ng mga unggoy para kay Mr. Chen. Tinamaan siya nito at napalipad siya. Sabay sigaw ng malaking unggoy habang nakatingin sa lumipad na expert. Reaksyon ng ating bida sa nakita niyang pagsabog, nagalit ito. Sira ang ulo ng isang unggoy na ito sabay tutok ng pana at tumira ng isang palaso. Habang papalapit ang palaso ay nakatalo ng boss ng mga unggoy medyo mabilis ito. Sabay sabit sa puno habang sumisigaw ito. Sumigaw ito nung napakalakas. Tinignan ito ng ating bida na parang siya ay nanginig habang hawak ang palaso at ang kanyang pana. Ang isang expert na sumalo sa atake ng boss ng unggoy ay bumaon sa lupa sa lakas ng atake. Gulat na reaksyon ng ibang kasamahan. Nakakaasar ang boss ng mga unggoy na yan, galit na ekspresyon ni Mr. Chen habang nakahiga sa lupa. Natatakot boss ng mga unggoy sa mga pahinga natin, huwag kayong mag-alala. Sumigaw ulit ng napakalakas ang boss ng mga unggoy. Sandali nagtatawag ulit siya ng mga kasamahan niya, nagulat ang ating bida. Hindi ito gagana na halata ng boss ng mga unggoy ang grupo namin na medyo malaki. Ang magandang gawin mahati ang grupo. Pinuntahan ni Mr. Chen ang isang expert na lumipad sa atake ng boss ng unggoy. Maghati sa 6 na grupo, magkikita-kita tayo sa fortress, umalis na kayo, utos ni Mr. Chen. Nagsimula ng maghiwalay sa 6 na grupo, at mabilis na nagsialis. Sumisigaw ang boss ng mga unggoy na parang nahihirapan ito pumasok sa mga puno. Tumatakbo ang mga babae na parang takot na takot. Habang nasa likod lang ang ating bida na nakasunod. Tumatakbo sila ng mabilis. Narinig ng ating bida ang papalapit na boss ng mga unggoy. Lumingon ito ng galit na may paghahanda. Sabay labas sa kanyang espada na binili sa shop. Hinahabol tayo ng boss ng unggoy, ako na ang bahala dito, kayong lahat tumakbo na. Pero niyeli, pag-aalala na Zion. Huwag na magsaya ng oras, takbo. Meron akong plano. Takbo na, malakas na sigaw ng ating bida. Nag-aalalang paglingon ni Miss Lanro, tandaan mo sumunod ka sa amin pagkatapos mo dyan ang sabi ni Zion. Bumaba na sa puno ang boss ng malaking unggoy. Ang ating bida ay nakapaiting posisyon na habang nakatingin sa unggoy. Nagre-ready ng pag-atake ang gusto ng mga unggoy. Nagdash ito ng napakabilis papalapit sa ating bida. Habang sumisigaw ito papalapit, at nanginginig ang ating bida. Boom! Nakailag ang ating bida. Tumama ang atake sa lupa. Nagdash ng konti papalayo. Ang kamay niya ay na-stuck sa lupa, habang hawak ang espadang nababalutan ng Soul Force, na parang gagawa ng atake. Ibinato niya ang kanyang espada sa boss ng mga unggoy, pero napansin ito ng unggoy. Sumigaw ng malakas ang unggoy, habang malapit nang tumama sa kanyang espada. Nakabaon pa rin ang kamay sa lupa ng malaking unggoy. Ang espada ay biglang kinagat ng unggoy. Laking gulat ng ating bida, hindi ito makapaniwala. Sumigaw na naman ang napakalakas at binunot ang kanyang kamay sa lupa. Sa lakas ng pagbunot tumalsik ang mga bato sa ating bida. Ang maliliit na bato ay nakakasugat sa lakas ng pagbunot. Tumalon palayo dahil sa mga batong lumilipad. Nagulat siya sa nakita niya. Sumunod ang boss ng unggoy sa kanyang pagtalon papalayo. Sumigaw na naman ang malakas.
Naglabas ng soul force na nababalot sa katawan ng ating bida. Spirit Grade Demon Beast. Ang mga spirit nila ay nakalagay sa kanilang mga utak, kaya sila nakakapag-isip ng maayos, hindi tulad ng iba na kanilang kalahi dahil sila ay may spirit. Lahat ng demon spirit ay magkakapareho lang, kailangan nilang protektahan ang sarili nila sa soul force, kahit ang bronze rank demon kayang maging spirit demon kaya hindi sila mahihina. Tikman mo ito, naglabas ng soul force sa ang ating bida, ang kanilang kahinaan ay ang kanilang soul force. Nakanjirit ang ating bida sa gigil na ito. Ipinakita ang soul force ng boss ng unggoy na tinamaan. Tumigil ka, sabi ng boss ng unggoy habang nanginginig ito. Boom, bumagsak ang boss ng unggoy. Bumaba na ang ating bida. Napatulog ko lang siya ng konti sa ginawa kong pag-atake, pero sa taas ng level niya, konting sandali lang Magi gising na siya, kailangan ko nang makaalis. Nagising na ang malaking unggoy habang inaalog ang ulo at nakahawak ang kamay nito sa kanyang ulo, galit na nakangisi. Nakita niya ang ating bida na nasa malayo na. Mabilis na tumatakbo ang ating bida, habang nakasunod na naman ang boss ng mga unggoy na galit na galit. Sobrang bilis niya, parang maaabutan ata ako. Kailangan kong bilisan at makapagtago agad. Napasobra ang malaking unggoy, nakita niya ang lumiko ang ating bida. Naaasar ng malaking unggoy makikita sa kanyang mukha. Naghahanda na naman siyang sumigaw. Nagpakawala na naman ng matinding sigaw ang boss ng mga unggoy. Napuputol ang mga puno sa paghahabol ng boss ng mga unggoy, sa paghabol sa ating bida. Parang hindi siya titigil, gaano katagal kaya siyang hahabol. Hindi ko akalaing maabala ako ng ganito, pero sa isang malakas na silver rank demon beast, na may nakahandang pag-atake sa kanyang likuran. Sa lupa na naman tumama ang atake ng boss ng unggoy. Napatingin ito sa gilid, wala siyang tinamaan. Mabuti na lang napakatalas ng pakiramdam ko sa mga panganib, lagi na lang akong nililigtas nito, maraming beses na. Pero nitong nararamdaman ko, habang tuloy-tuloy ang pagsigaw niya, palakas ito ng palakas. Nakakita siya ng baging at ito ay aabutin niya. Nakapitan niya ang baging at nakita ito ng unggoy habang sumusunod ng napakabilis. Let's go! At slow motion niyang pasigaw. Umatake ang unggoy na parang malakas. Nakababa na ang ating bida galing sa baging. At bigla siyang humiga, para umilag sa atake. Nakakasara pag tumagal pa itong mauubusan ako ng stamina. Habang lumilipad sa ere ang ating bida may nakita ito. Sila ay ang pinakita ang hoodie na brown. Pinakita ang Dark Guild. Tumatakbo ang mga taga Dark Guild na maririnig ang mga yabag nito. Ang demonic na sigaw na iyon ay malapit sa grupo namin, at papalapit ito, ang sabi ni Steward Yunhua. Merong tao doon, nagulat siya. Nakita niya ang ating bida, nagtataka ito kung bakit may tao doon. Ang Dark Guild, bakit sila nandito? Nagtatakang tanong ng ating bida. Utos ni Steward Yunhua, hulihin siya habang papasugod na ang mga nakablock. Okay lang, sakto lang naman ang pagkikita natin, may inihanda nga pala ako para sa inyo. Sabay bunot ng inscription pattern, ang inscription pattern na ito ay para sa pagtakas. Boom, sumabog ang kulay puting liwanag. Medyo nabulag ang nakaitim na lalaki, anong klaseng scroll iyan? Gulat na reaksyon ng nakaitim na lalaki, may nakita siya. May malaking anino sa likod ng puting pagsabog, nagulat ang dalawang nakaitim. Lumabas ang boss ng mga unggoy at tumingin ito sa kaliwa. Pagkatapos tumingin ito sa kanan at may nakita. Nagtaka ito dahil marami na namang tao sa kanyang harapan. Sumigaw na naman ang boss ng mga unggoy. Hindi ito maganda, pero tapusin muna natin ang isang ito, sabay bunot ng espada. Nanunood ang ating bida habang naglalaban-laban ang mga nakaitim at ang boss ng mga unggoy. Kayo, sigaw ng ating bida, regalo ko na sa inyo yung malaking iyan. Baliw na batang iyon. Umatake ang boss ng unggoy at nakailag si Steward Yunhua. Kailangan nating mapatumbagan itong malaking unggoy na ito. Ang batang yon ay kabilang sa mga aristocrat na pamilya.
Bahala na kayo dyan sabay takbo. May humahabol. Naririnig ito ng ating bida. Hinahanap niya ito kung nasaan. Paglingon niya bigla niyang nakita. SIZ yun pala ang nakasunod. Bakit ka pa nandito pag-aalalang tanong ng ating bida? Ang sinabi ko di ba tumakbo ka na? May narinig akong mga malalakas na pagsabog nag-aalala lang ako baka may nangyari sa'yo. Kaya nanitili ako sa likuran para matulungan sa anak kita. Natigilan ang ating bida sabay sambit sa isipan niya ang pangalan Zion. At naalala na naman niya ang nakaraan na pagtulong sa kanya ni Zion. Hinuha ka ng ating bida kamay ni Zion, hindi na ako yung mahinang tao sa nakaraan kung buhay sa oras na ito. Ang Dark Guild ay nakikipaglaban pa rin sa boss ng mga unggoy, baka sila na ang sumunod sa atin kapag natapos nila iyon, kailangan na nating umalis ngayon. Hoy ikaw, sabay hila ba takbo ng ating bida? Wala pang sino mang nakakahawak ng aking mga kamay, na lalaki, namumulang mukha habang nag-iisip. Ipinakita ang lumulubog na araw habang may lumalipad na mga ibon. Ipinakita ang grupo ni Miss Lanro. Dumidilim na pero wala pa rin ako nakikitang Nieli. Habang nag-iisip, nagpaiwan si Nieli para iligtas ako. Pinapanalangin ko na sana ligtas siya, na may owa na reaksyon. Pinakita ang mukha ng ating bida. Ano tong masamang nararamdaman ko, nakakapagtaka, sabay kamot sa ulo. Gabi na pwede na tayo mag-set ng camp dito. Pwede bang mamaya na iyan, pagtataka ng ating bida. Parang meron kakaiba doon sa banda Ron, sabihin mo ng ating bida. Ipinakita ang madilim na kagubatan. Parang may mga nakatayo na bahay doon. Kaya tignan muna natin kung ano iyon. Ano mag-ingat tayo. Ipinakita ang maliwanag na buwan. Habang ang dalawa ay may tinitignan. Ang mga ito ay ginagamit sa paggawa ng estatwa. Meron ditong plaka na ba ito hindi ito mabasa ano kaya ang nakasulat dito. 7 sulat na ito ay nanggaling pa sa Divine Empire. Binasa niya ang sulat. Ang kasaganaan ay dumarating sa mga taong lumuluhod, ang kapahamakan ay dumarating sa mga taong sumasalungat. Ang nagsulat nito ay napakalakas ng loob. Nieli paano mo natutunan ang pagbasa ng Divine Empire writing? Oha paano kita natutunan, nag-isip ang ating bida. Huwag na lang parang hindi mo rin naman. Sasabihin, kaya na tingnan natin ang ruin doon. Nagulat ang ating bida sa sigaw ng narinig. Si Zion pala ay nakatapak ng trap na pabilog. Sumabog, gumuho ang lupa. Gulat na reaksyon ng ating bida. Tumalon ito papunta kay Zion. Nahawakan niya ang kamay, at pinilit itong hilahin. Sinalon niya ito ng kanyang kamay. At sabay silang nahulog na dalawa. Humawak ka ng mabuti. Sabay bunot ng dagger. Ibinuo niya ito sa gilid ng butas. Para mapigilan ang mabilis nilang pagbagsak, bumabagsak sila habang nakatusok ang dollar sa gilid, at pinipigilan ng ating bida ito. Nabitawan niya ang hawak sa dagger. Napakabigat mo, namumutong mata ng ating bida, na may masamang tingin ni Zion. Ano ang sinasabi mo, na may galit na itong ano? Wala naman, kausap ko lang sarili ko. Si Zion naglabas ng sapot. At kumapit ito sa gilid ng butas. At hinawakan ito ng mabilisan ng ating bida. Blizzard Spider Sync technique ni Zion. Nakahinga ng maluwag ang dalawa. Nieli nasaan na tayo, hindi ko rin alam, na naiilang na sagot. Tingin ko kaya na nating makaakyat pataas. Salamat sa teknik mo sa haba nito pwede na tayong makabalik sa taas. Ngayon lang nila na-realize na ganito sila kalapit mag-usap. Napakalapit na naghihilo at namumulang mukha ni Zion. Huwag kang malikot, nahihirapan na ako, na parang ewan ang mukha. Sinabing huwag gumalaw na parang payak ang mukha. Biglang dumulas ang pagkakahawak niya sa sapot. Mag-ingat ka, sabay sulan niya ulit sa. Naku po Aibe ata ito lagot. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.